5 months ago, ako ay nag-invest sa ICT. And kung gusto mo mapanood yung mga dahilan kung bakit ako nag-invest dito, panoorin mo itong video na to. And marami kang matutunan sa mga rason kung bakit ako nag-invest in the first place. Now, ngayong araw, April 11, 2024, ibebenta ko na ang company nito. Bago natin simulan ang video na to, ako yung nagpapasalamat muna sa mga subscriber natin na humihingi ng tracker natin. No? Ako yung na-overwhelm kasi pagtingin ko ng aking email today, sobrang dami ng mga humihingi ng aking portfolio tracker. At hindi lamang yun, no? I think nasa 500 na tao na yung humihingi ng aking tracker. Be patient kasi bibigyan ko naman kayo. Sa mga nag-comment na today, abangan nyo na lang yung email na ibibigay ko sa inyo para magamit nyo itong aking portfolio tracker. Not only to those people na nag-invest na dito sa ating merkado, but also doon sa mga tao na gustong magsimula mag-invest. Now, ang mga rason kung bakit ako nag-come up na ibenta itong kumpanya ay sa mga dahilang ito. Unang-una ay sa aking payback time price. Ang nakuha kong payback time price dito ngayon ay nasa 7.9 years. So meaning, ang company ito ay nasa overvalue na in terms of my valuation. Now, kung pupuntahan ko ang aking valuation tab also, ang aking nakuhang intrinsic value ay nasa 282 pesos per share. And in terms of my assumptions, ang aking nakuha ay nasa 337 pesos per share. Pangalawang rason kung bakit ibebenta ko itong ICT ay dahil ang ating merkado ay hindi pa talaga bull run. In order to capitalize this situation sa mga kumpanya dito sa ating bansa, ginagawa ko ito para ma-compound ang ating investment. Now, to give you an example or real example sa ating history, way back noong 2 years ago, ang investment ko ay umabot ng 108% at nilabas ko ito sa GSMI. Yung aking proceeds at ang aking investment sa GSMI ay binili ko naman ng 4 na company. Ito naman ang URC, Costco, ATI, and APX. Ang APX na over the past 4 months ago, naibenta ko na at kumita ako ng 90% at ang ATI ay meron na akong total returns na nasa 52.64%. Ang URC down ako ng 10.8%, sa Costco naman up ako ng 4.4%. Na nagkaroon ng correction sa ating merkado at nagsisibagsakan na naman ng presyo, ng time na yon binili ko na naman ang GSMI. And today, meron na naman akong another income sa company ito na 71.23%. Now, itong strategy na to, again, ginagawa ko lamang ito kapag ang ating merkado ay bagsak, nasa distress situation para makapitalize natin ang ating investment. Now, ito yung gagawin ko ngayon sa ICT na hawak ko. And today, ang aking total returns ay nasa 71.5%. Now, in terms of my portfolio holdings today, meron akong 2 port operator na hawak. Ito ay ang ICT and ATI. Now, kung i-compare ko itong dalawang ito, now in terms of growth potential, talagang no need to question that ICT is the best. But in terms of financial today, slowly but surely nag-i-improve itong ATI. Now, in terms of valuation dito sa company ito, ayaw kong tignan itong Simply Wall Street kasi hindi ko naman to tinitignan talaga itong valuation na to kasi meron ako sariling valuation na ginagamit in terms sa mga stocks na hawak ko. Now, in terms of price to earnings ratio in comparison to this information, mababa ang PE ratio ng ATI compare sa ICT because ang ICT today ay talaga nasa growth stock category. Now, in terms of past performance dito, talagang grabe, massively nag-i-improve, nag-i-increase yung earnings and earnings per share. And financial health, talagang quality naman ang ATI. In terms of dividend sa company ito, maganda yung dividend na binibigay ngayon ng ATI compare sa ICT. And also over the past 10 years, tumataas din yung dividend na binibigay ng dalawang kumpanya ito. Naundahilan ko lang talaga kung bakit ibebenta ko ito ngayong ICT. Overvalue in terms of my valuation, and also para makapitalize natin yung mga kumpanya na nagsisibagsakan dito sa ating merkado para makompound natin ang ating investment. So dito sa ating completed trades, naibenta na natin ang ICT sa presyong 329 pesos per share and merong status na executed. And today ay April 11, 2024. And dito sa ating current portfolio, wala na ang ICT.
Kung viewers kayo ng ating channel over the past 2 weeks ago, ako ay nagbebenta ng aking mga holdings. So, nabenta ko ng aking SSI na meron 78% na gains and China Banking Corporation na nasa 51% gains and ngayon nga ang ICT. So, yung mga proceeds na nakuha ko dito ay potential kong ipaglagak sa mga kumpanyang ito. Una ay ang companying CIC. So sa mga matagalang viewers ng ating channel, mayroong history din tayo dito sa company, pero ang kinita ko lamang dito sa CIC dati ay nasa halos 12% lamang kasi biglang pumangit yung kanilang performance and hindi na pumasok sa criteria. Gusto kong pumasok dito, no? Because unang-una yung kanilang free cash flow ay maganda na yung pini-perform. And also, mababa lamang yung utang na kinikita nito ngayon. Kung titignan mo yung kanilang utang ay nasa 4.6 million, cash available na sa 2.3 billion pesos. Wala pang 1% yung kanilang debt to equity ngayon. So pinapakita na magandang indication ng kanilang management ngayon. No? Titignan pa rin natin, pag-aaralan pa rin natin itong CIC. And yung potential na susunod kong paglalagakan itong CLI, Cebu Landmasters Inc. Now, one of the reason kung bakit gusto kong paglagakan ito ngayon because of their presence, no, pagdating sa geographical region. 37.5% nanggagaling dyan. Sa Mindanao naman, 5.4 billion pesos. That's around 34.3% ng kabuang revenue ang gagaling dito. And sa Visayas naman, 4.4 billion pesos. However, sa Luzon, no, ay nasa 50.4 million pesos lamang yung kanilang revenue na nakukuha dito. No? Talaga pagdating sa Visayas and Mindanao, talaga maganda yung pinapakitang performance ng CLI. Which is maganda kasi talagang hindi pa gaanong penetrated ng mga real estate developer yung mga region na sinasakop nito, no? And also yung growth ng CLI over the past 5 years, ang ganda, no? Yung kanilang revenue, income, earnings per share, EBITDA, CFO, and OE ay talagang sobrang ganda. And in terms of 3 years compound annual growth rate sa kanilang moat, ay talagang pinapakitang ay nasa okay category naman ito. No? However, yung kanilang free cash flow lamang ay nasa negative pa. Kung titignan ko dito yung performance ng kanilang free cash flow, what I mean, makikita natin dito na nasa negative pa talaga. However, over the past years ay talaga nag-i-improve ang kanilang free cash flow. From negative 4.9 billion pesos to 1.9 billion pesos na lamang ito na negative. Now, dito pinapakita sa atin na unti-unting nag-i-improve, gumaganda, no, yung performance ng CLI. Gusto ko munang matapos itong ex-dividend date para bumagsak yung kanilang share price. So, kapag bumagsak yung kanilang share price, mas makukuha ako ng mas mababang average price dito sa kumpanya. So ganito yung ginagawa kong strategy naman, like for example sa DMC, GSMI, PhilREIT, and many more, no. Ganito yung ginagawa ko para makakuha tayo ng malaking dividend yield over time sa mga company na paglalagakan natin, especially kapag nag-grow na ito. So another potential company na paglalagakan ko ay itong Wilcon. Hindi ko muna din bibili nitong company because eto nga, no, gusto ko muna na bumagsak pa yung kanilang presyo para makabili tayo ng mas mababang share sa company. So what I really like this company, no, kay Wilcon, so from 2019 until now, wala silang utang na kinikater. That's one I really like sa company, no. Kaya ako nag-pay ng premium sa kumpanya because of this information. That's one thing I really like na makakuha ng mababang share sa company para over time matake advantage din natin ito. And likewise kay Home, sa All Home, billiard stock, no? Sobrang baba na rin ng presyo nito. Gusto ko rin bilhin ulit ito na company. Talagang bumabagsak talaga ang presyo ng company. Ito yung mga paglalagakan natin, mga potential na paglalagakan natin this coming weeks or months. O antayin lang natin yung right sign na pwede tayong maglagak sa mga kumpanyang ito. And soon, baka makapaghanap pa rin tayo ng ibang company na pwede pa nating paglagakan. Kasi ngayon talaga maganda mag-invest sa mga company na bumabagsak yung share price. Not only bumabagsak but also magaganda yung fundamentals.